May tanong sa akin. Good evening po sir at Boss Rai. May tanong po ako. Makakasuhan po ba ako ng staff legal action po pero nag-response po ako sa bugok na ola na wala pa po akong pangbayad po. Right, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung talaga bang kayang magsampa ng kasong estafa itong mga bugok at abusadong online lending apps. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So ang tanong nyo nga po is, makakasuhan po ba kayo ng kasong estafa legal action pero nag-respond naman kayo dun sa bugok na ola na wala pa kayong pambayad sa ngayon. Okay, ito po, Actually, yung estafa po, it's not about dun sa hindi nyo pagbabayad eh. Okay? Ang estafa po kasi, ang sinasampahan ng kaso dun is yung panluloko at panlilinlang. Okay? Ito kasi mga bugok at abusadong online lending apps, wala talagang alam sa batas. Yan ho ang mahirap sa kanila. Nadampot lang ho yata yan sa labas eh. Halika rito, marunong ka umawak telepono, maupo ka dyan, tumawag ka. Ganun lang walang proper training. Diba, napakahirap walang training. Sus Mariusip. Ako nga napakarami kong inabot na training and seminars. Diba? Kasi ang paniningil po is a continuous learning process. Yan, lahat naman ng bagay. Hindi naman porkit nakapagtapos na tayo ng kolehiyo, nag-masteral na, nag-doctorate na, di ba? Ibig sabihin, magaling na tayo, hindi Or alam na natin lahat, hindi po. Di ba? Continuous learning process po yan. Itong mga to, wala lang ang alam sa paniningil, ayaw pang mag-research. Ng kamote. Lagi na lang sa kanila, estafa. Hindi po. Okay po? Masasampahan kayo ng kasong estafa kung kayo po ay nanloko at nanlinlang. Example po, ganito. Kung marami na kayong na-applyan at marami kayong na-disapprove kayo doon sa mga in-applyan po ninyo na yun, at kayo talagang gustong-gustong manghiram dahil nga gipit kayo diba? Pero ito sasabihin ko sa inyo huwag kayong mag-a-apply ng loan kung kayo po'y gipit. Okay po? Kasi po, ito yan. Nagiging nagiging normal na. Okay? Nagiging normal na po sa atin dito sa Pilipinas na pagka nagipit, mangungutang, hindi po. Okay? Tayo po, pagka mangungutang, dapat po tayo ay, tandaan po natin, kauna-unahan, may source of income. Okay? Pangalawa, at dapat kaya nating hulugan. At pangatlo, dapat yung utangin po natin is, doon po gagamitin natin at least para kumita ng pera. Di po ba? Ang nangyayari po kasi ngayon sa atin, kaya po tayo nanghihiram is, kumbaga, pambili ng ganito, ng ganyan, di ba? Although, hindi ko kayo masisi. Okay? Wala akong sinisisi doon. Kumbaga, ang sa akin lamang po is, as much as possible, kung tayo po'y manghihiram, dapat yan is para sa negosyo, para sa pagkakakitaan. Kaya lang, dito kasi sa atin sa Pilipinas, well, aminin na natin, nagiging normal na. Na ang pangungutang is parang hanap buhay. Okay po? Pero dapat hindi po ganon. Tapos, ito pa, tinira pa nitong mga bugok at abusado online lending apps na pautang lang na walang credit investigation, walang verification, at saka evaluation. Talagang tira lang sila ng tira. Diba? Mabalik po tayo. Kung kayo po marami nang na-applyan, wala naman pong kumbaga, naging successful. So, naisip nyo, magbago ng information o di kaya mag-falsify ng documents. Yun po yung panluloko at panlilinlang. Okay? For example po, gumamit kayo ng identity na hindi naman talaga ikaw. Pag napatunayan po yan ng OLA or ng any other financial institution, ay po yan. Maaari po kayong masampahan ng kasong estafa. Kasi po yung act ng panluloko at panlilinlang. Kasi, kumbaga, na-approve kayo ng loan using
a falsified identity or a falsified document. 'Di ba? Yun po yung estafa. Okay? O ito naman po, may lilinawin lamang po tayo. Napakarami na po kasing comment at napakarami pong mga mensahe, no? Personal message po na sinasabi na wag ko raw turuan, no, na hindi magbayad sa mga OLA itong mga nagpapadala po ng mensahe o yung mga manonood po natin. Hindi ko sila tinuturuan na wag magbayad. Okay? Ang tinuturo ko po sa kanila is kung ano po yung nasa batas. Okay? Wag ako sisihin ninyo, sisihin nyo po yung OLA. Kasi sila ang may mga maling ginagawa. Bakit? O, tingnan nyo ha. Saan kayo nakakita ang advertisement mali? Sasabihin, registered sa SEC, tapos sasabihin, may certificate of authority, wala naman pala. Diba? Sasabihin, kasama sa recorded online lending platform, hindi naman pala. Diba? Isa yun. Pangalawa, pagka po kayo mag-a-apply dyan sa mga yan, na-download nyo na, bago kayo makatuloy doon sa application proper, manghihingi ng access yan. Oh. Kasi hindi kayo matutuloy pag hindi kayo nagbigay ng access. Pag binigyan nyo, yan na, nanakawan na kayo ng detalye. O, ibig sabihin, may breach na sa privacy ninyo. Kasi yung mga contact list po ninyo na ninakaw nila, gagawin po yun, collateral. Pagka hindi kayo nakatalima doon sa kanilang due date. Pati yun gagamitin against you. O, pangalawa yun. Pangatlo, auto-disburse. O, saan ka nakakita ng auto-disburse? Walang credit investigation, walang verification, tsaka evaluation. Ay, sus, Mariosep. Walang ganon. 'Di ba? Hindi dumaan sa sa tamang procedure. Hindi tama 'yun. Kasi paano malalaman ng kliyente yung kanyang responsibilidad? Dapat niya fully disclose sa kanya. Oh. 'Di ba? Kasi ang mahirap, tingnan niyo sa calculator po ilalagay 20,000. Magugulat na lang 'yun, may dinisburse yung yung bugo katabusadong online lending apps, 1,000 pesos. Para saan 'yun? Sige nga, maski kayong mga bugo katabusadong online lending apps na ahente, hindi nyo malalaman kung saan galing yun eh. Di ba? Yung pala, ang na-approve 2,000. Ang dinisburse 1,000. O saan napunta yung 1,000? Di ba? Tapos magugulat na lang, ang ang term now is 7 days. Pero wag ka. 5 days pa lang, naniningil na. Di ba kayo marunong magbilang? Mariosip kayo? Oh, di ba? Tapos, lahat na lang po ng pangaharas gagawin. Diba? Kung sino-sino idadamay. Oh. Sige po, ngayon nyo sabihin doon sa mga nagko-comment at saka nagme-message sa akin na tinuturuan kong magbayad. Sige nga po, asan doon na sinabi kong magbayad? Okay? Yung mga batas po at memorandum na sinasabi po natin dito. Itinatama po natin yung maling ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps, especially yung mga illegal. Kung hindi nyo gusto yung content na ginagawa ko, huwag nyo panoorin. Wala akong problema ron. Di ba? Hindi para sa inyo to. Para ito doon sa mga biktima ng mga bugo katabusadong online lending apps na nakakaranas po ng anxiety at depression. Okay? Hindi para sa inyo to. Kasi mahirap po sa inyo, no? Tira kayo ng tira, salita kayo ng salita na kinukonsente. Wala akong kinukonsente. Maniningil ako. Ba't ako mangungonsente? Against sa principles ko yun. Diba? Kung iba siguro yung hanap buhay ko at sinabi ko yung gano'n, maaari siguro. Pero hindi maniningil ako eh. Di po ba? Ang tinuturo po natin dito or ang binibigay ko po na mga abiso rito is yung tungkol sa batas, sa mga memorandum. Di po ba? Para po hindi magkaroon ng anxiety depression yung mga kababayan po natin na nabiktima nitong mga bugo katabusadong online lending apps. O kagaya niyan, di ba? Natatakot yung ating viewer na nagpadala po ng mensahe na makakasuhan ng estafa. Hindi naman makakasuhan ng estafa kasi yun isinasaksak sa isip natin itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ba? Makakasuhan ka ng estafa. Kailan? Di po ba? Ang estafa po is yung act ng panluloko at panlilinlang. Pero yung hindi pa lang po nakakapagbayad. Sabi nga gipit di ba? Wala pa daw siyang pera.
O magbabayad dyan, ibig sabihin, wala pa lang siyang pera. Pero ho ito, no, doon po sa nagpadala ng katanungan na to, nasagot naman na po natin. Ito lamang po. Okay, ulitin ko po. Wag ho natin ugaliin na manghiram, no, ng pera dahil meron tayong pangangailangan bibilin, ganito. Hindi ho ganun dapat. No? Actually, marami hong nabaon yan sa credit card. Kasi hindi naman ho dapat bilin, swipe lang na swipe. 'Di ba? Kasi meron silang credit limit na na available di ba? Hindi pa naman nila pera 'yun. 'Di ba? Marami pong nabaon diyan. And isa po ako doon before. Okay? Akala ko mayaman ako noon kasi may credit limit ako, swipe ako na swipe. Ayun. Nabaon ako sa utang. Di po, pabuti na lang po, meron po akong mentor na nakapag po sa akin, nakapagpayo na ito gawin mo ganyan. So ginawa ko po. Ayos, kahit papaano po, di ba, wala na ho akong, nabayaran ko na po yung utang ko dun sa credit card na yon. At maayos na po yung aking credit score. Okay? Ulitin ko po, wag ho natin ugaliin na gawin yung gano'n na hindi pa ho natin pera, gagastusin na natin. Kagaya ho dyan sa mga buko katabusadong online lending apps. Di ba? Bibigyan kanya ng credit limit eh. Di ba? Or di kaya kahit hindi ho naman kayo karapat dapat pang mapahiram kasi nga, eto ho may credit investigation, may verification, tsaka evaluation po kasi yan. Which is hindi po ginagawa itong mga buko katabusadong online lending apps. Okay? Doon po kasi malalaman kung kayo po ay ubra na or po pwede nang pahiramin. Kasi hindi naman ho lahat ay po pwedeng pahiramin. Okay? Hindi ho ganun eh. Yan, may proseso ho yan. Yes, nasa na tayo, nasa digital age na po tayo ngayon. Okay? I understand that. Pero hindi naman ho dapat na mag-suffer yung quality ng pangungutang. Hindi ho dapat yung quantity. O, dami mo nga napautang, ilan ba nagbayad? Di ba? Kasi, hindi pa siya karapat-dapat pahiramin eh. Diba? Yun ho ang mahirap. Na tayo ngayon, ang nangyayari, paramihan ng pinauutang. Diba? More on the quantity, not on the quality. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.